oras muna natin sa buong kapulungan, partner? Ay, oras natin, partner, 8:15 in the morning. At syempre naman, ikaw pa rin po yung nakikinig sa Lihim ng Liham with Lindsay Mwa na sumising hot in between. Grabe, partner. Pero pili ko paalis na to eh. Pababay na siya. Pakababay na siya, papunta na sa akin. Ay, hindi! Mali! Yeah. Good morning, partner! Ay, good morning, partner. Nako, at saka sa mga pangga natin na nakaka-relate dahil meron sila mga kasama sa bahay na minsan, alam mo partner sa Filipino setting, no, sa bahay talaga, ang una mo talagang tatakbuhan when you need help with your kids or with a baby partner, yun talagang kadugo. Diba? Pamilya mo, Pamilya. kamag-anak. Yan. Ganito. Pinsan, di Yan, ba? May mga pinsan, mga pamangkin. Pero what if ganito nga ang nangyayari? Di ba? Imbes na tulungan ka, may sarili silang ganap. May sarili silang sitwasyon na nangyayari. Kaya ang ending, imbes na makatulong, parang mas nasa-stress ka pa. Parang ang nangyari na naki-staycation. Yun na nga. Na imbes na gumaan yung load ng trabaho mo, gumaan o mawala yung stress mo, mas nadadagdagan mo yung stress mo, partner, dahil nga may sariling ganap, may masakit sa ulo itong mga hiningian mo ng tulong. So, anong gagawin? Palayasin mo. Paalisin mo sila. Hindi. Ang hirap talaga, lalo na, syempre, sa Filipino culture, di ba? Ay! Mali! Diba? Marami talagang ganyan na nangyayari. Ang hirap din kasi, yun nga di ba? Kaya nga tayo mga may trabaho, may pamilya. True. No, kadalasan ng ginagawa natin, kumukuha tayo ng katuwang, no? Yung kasambahay. Kasambahay, no? angel. Kasi ang hirap talagang pakisamahan at magkakaroon kayo ng pagtatalo kapag pamilya mo, kadugo mo ang magbabantay doon Ganun ang nangyayari Kumbaga, hindi maiwasan, hindi maging pasaway din Oo, no? Ang mahirap dyan, partner, yung tipong kapag hindi kayo masyadong nag-rhyme nung ways, nung nakuha mong para magpapalaki, nung kamag-anak mo, pag hindi kayo pareho ng linya kung paano magpalaki ng bata, magkakaproblema ka talaga. Totoo. Diba? Kaya nga nagiging solusyon niya, diba, na kumukuha kang kasambahay kasi your house, your rules. Yun nga. Your baby, your rules din. Ganun, totoo. Diba? Kaso minsan, masakit nga sa ulo kapag yung kamag-anak na. Well, nakatipid ka na rin kasi sana na, di ba, kamag-anak mo nandun or, kumbaga, ang bilang kapalit sa kanila, sagot mo na yung pagkain nila, yung paninirahan. Yung komportableng buhay. At, syempre, iba pa rin talaga yung, iba pa rin talaga pagkadugo mo yung nagbabantay, kampante ka. Oo. Lalo na kung ikaw ay busy sa work, minsan, maalis ka. Late ka na nakakauwi, di ba? True. Alam mo ako, blessed ako dun sa part na yung kapatid ko, si Kim, ayan, nandyan siya lagi. Tama. Oo, di ba? At parang mas nagugustuhan niya na nga na mag-alaga. Nakakaloka. Okay naman. Ako, partner, okay naman. Papakiusapan mo naman yung mga, At ang pinaka-the best dito, masyado, techy na tayo, high-tech na tayo, di ba? Karamihan dito naglalagay ng CCTV. At saka madaling, partner, diba? Mas diba? maganda. So, kapag kamag-anak mo, kapatid mo, hindi ka magdadalawang isip na kahit hindi ka na mag-CCTV kasi alam mo naman na hindi niya pababayaan. Yun nga lang, partner, ano ba yung mga bagay na pinagbabawal mo? Tapos, kapag iba yung nag-alaga sa anak mo, magiging dahilan ng stress mo. Halimbawa na lang, ayaw mo pa kainin yung anak mo ng matatamis. Yan. Pero pagdating dun sa mga kamag-anak mo, paluin, di ba? Alam mo, may mga iba kasing way tayo paano magpaluin May iba kasi... Hoy, wag naman palo! Yun nga kung yung kapamilya mo, iba yung pagdidisiplina. Ako kasi, pasakit sa akin yun. Kasi kung kumbaga meron ibang way ang pagiging... Paano ba yung gusto mong pagdidisiplina? Syempre kausapin ko lang, tapos konting, tapik lang. Kasi yung iba palo yung talaga may kukuha pa ng pamalo, papaluin yung bata. Nasasaktan ako dun Pero kasi partner, yan yung pinaglalaban nga ng mga batang 90s. Bakit naman lumaki naman tayo ng hanger, sinturon? Ayaw kasi natin, guilty ako dyan sa part na yan. Kasi ayaw kasi maranasan nila yung naranasan ko. Malala ba yung naranasan mo? Ako, kung ano makuha, yun talaga ipupukpok sa'yo. Hindi siguro naman kasi pasaway ka nun. Pero look at you now. Diba? Pasaway pa rin. Ay! Mali! Hindi, totoo yan. Iba pa rin talaga pagpapalaki ng mga batang 90s. Yun nga. Sa ngayon kasi, iba na kasi yung
kanya-kanya na kasi tayo ng diskarte kung paano natin disiplinahin ng mga anak. Oo, sa bagay, iba-iba naman talaga. Lalo na ngayon, di ba? Minsan nagiging way ng mga anak natin yung pagpo-post sa social media na sila ay pinapalo. Ang sakit sa pakiramdam na yung ipopost ka ng anak mo. Grabe naman. Oo, ganun eh. Kaya nga yung iba, ang ginagawa na nga lang, sa ibang tao na lang kumbaga kumukuha lang ng kasambahay at yung i-close. Diba? May ganun, iba tayo, girl. Pag Iba na ang panahon ngayon. Ikaw pa, paano ka ba magdisiplina kay Laura? Ay, maliit pa kasi si Baby Laura pa si Laura, 1-year-old lang Oo. si Laura eh. Pero minsan, yung pitik-pitik lang. No! Kasi hindi niya pa rin naman naiintindihan yun eh. Dumating ako sa puntong ganyan kapag mga baby pa kasi minsan talaga kapag mga palaki na ng palaki mga bata, nagiging pasaway na talaga. Oo. At minsan tayo hindi nakapagpigil din eh. Oo naman. Yun nga, pag nabigyan mo ng one time yan, One time, big time. yan. Kumbaga, magiging disiplinado. matatandaan sa nila isipan yan. nila yan. Mm-mm. Kaso nga lang din, ayoko kasi, gusto ko ako ang dumisiplina sa anak ko at ako rin yung gagawa ng parang paano ko sila paluin, kung ano, gano'n. Pero pag sa iba kasi kamag-anak, Oo naman. baka iba gawin Parang eh. iba yung dating sa'yo eh, no? Baka wrestlingin yung ano eh. Ay, yung anak ko eh. Hindi, mali. Oo, mali. Well, anyways, ayun na nga, no? So, going back, partner, yan yung mga bagay na parang nagiging stress, source ng stress nitong si Connie. Mm. So, ano daw bang dapat niyang gawin? Kumbaga, itong mga kinuha niyang tutulong sana sa kanya para mapagaan ng buhay dahil nga may bata sila na inaalagaan. Source of stress pa, mas sumasakit pa yung ulo niya. Hindi sumasakit yung ulo niya sa bata, doon sa matatanda siya sumasakit ang ulo. Hindi sa bata nakatutok o nakatuon, no? Doon sa mga ano. Kausapin, partner. Yun naman the best dyan. Kausapin. Oo. Feeling ko, alam mo, yung kapatid ng partner niya may attitude. Kaya hindi niya masopla-sopla. Pwede rin. Siyempre, nakikisama ka eh. Oo. Yun nga, ang hirap talaga may pinapatuloy tayo. Lalo na kamag-anak natin sa tahanan natin. Kumbaga, ang hirap may kasama talaga sa bahay pag ibang tao. Kahit sabihin natin kamag-anak, di ba? Siguro, lang, mga isang linggo pwede na, pero pang matagalan. So, kung hindi ikaw, ka makilos eh. Nasisigipan ako eh. Kung ikaw yon, hindi ka hihingi ng tulong sa kamag-anak mo pagdating sa pag-aalaga sa anak. Oo, kasi gusto ko talaga. Magbabayad ka na lang ng ibang tao. Oo, magbabayad ako. Tapos gusto ko yung mga medyo bata-bata. Sasampalin kita eh. Mali! Mali! Hindi, mag-ano na lang ako. Mas ano ko dun, girl eh. Diba? At least yun, makakausap mo ng maigi, mabibigyan mo ng rules. Masusunod niya yung mga gusto kong gawin. Yung instructions. Nang para hindi sa bata. sumasama yung loob. Oo. Kasi nga, alam niya na trabaho niya to na kailangan niyang gawin to. Pero kasi kapag sa kamag-anak mo, kadugo mo, pag medyo nasabihan mo, nataasan mo ng boses. Ay, magtatampo. Naku, sasama ang loob. Ikakalat pa sa buong kamag-anak ninyo. Masakit sa part yun eh. Ayun na nga. Ano na lang, mas okay na siguro yung dumalaw-dalaw, partner eh. Pwede naman yun. Tulong-tulong paminsan-minsan. Pero kung kukunin mo talaga siya na hanggang sa lumaki, mahirap eh. Mahirap. Unless kaya mong i-sustain yung ganyang yung ganyang sakit ng ulo at okay lang sa'yo. Stress yan. Diba? Nakakaloka. Kaya nga iba, may kaibigan ko partner, iba ginawa eh. Ano? Talagang kumuwala lang sila. Dahil nagkaroon sila ng problema ng kamag-anak nila. Yun nga. Bukod sa may kinupitan pa siya. May mga ganun pa. Oo. May ganun eh. Kasi syempre kampante, kapag anak mo, hindi mo alam, may nakukuha pa lang aperan sa'yo. Ayun na nga. May ganyang issue Ibang problema naman yan. Makati ang ang kamay. Dito ka na sa sigurado at lisensyado na kukunin mong kasambahay. Oo nga. May tiwala ka doon kasi may habol ka dyan eh. Oo. Dito sa mga kamag-anak, walang habol eh. Hahabulin mo sila. Diba? May sama pa ng loob sa'yo kapag sinisi mo, diba? Nakakaloka. Ikaw pa maging masama. Yun na nga. Ang papangit pa yung iyong imahe, diba, sa ibang tao, lalo na sa mga kamag-anak mo. Correct. Pero ito na, partner, basa tayo ng comments dito. Sabi ni Arch, my friend, ang bastos naman ng utol ng partner mo, nanay mo uutusan niya. Kung ako asawa mo, nasapak ko na yung kapatid ko, kung ganyang biyenan ko, diba? Kausapan mo yung asawa mo at ayusin niya yung kapatid niya. Partner meron dyan. Sabi ni Darwin. Sabi ni Darwin, yung utol ng partner mo, siguro hindi pinalaki na maayos at walang respeto sa magulang. Tandaan, ang nanay ay tao din na dapat nirerespeto, hindi utusan. Oo. Totoo may yan. attitude siguro. Meron nga, sabi sa'yo eh. Ayan ang hirap siguro kapag may attitude talaga. Kasi tingnan mo, nakikialam sa kung paano palakihin yung bata. Dun pa lang red flag na yun eh. Ako hindi ko talaga kakayanin. Kinukusin din naman ng asawa.
Diba? Hindi niya pagsabihan. Alam mo, ito sa mga nakikinig po sa atin na mag-asawa, o di kaya naman, basta kung nakikinig kayo at meron kayong pamilya, if it destroys or if it damages yung mental health ng asawa mo, ng misis mo, to the point na hindi siya makatulog sa gabi at palaging yun na lang at yun ang nirarant niya, gumawa ka ng paraan para maayos yan. Magtulungan kayo. Diba? Halimbawa, problema, diba? Nag-open sa'yo yung misis mo. Halimbawa, baby, grabe, ba't ganyan yung kapatid mo? Hindi ko na talaga kinakaya nung isang araw pa yun, nung isang buwan ganito yung ginawa ko. Gumawa ka na, alisin mo na yan. Kasi iba yung stress sa misis Tsaka dapat ang una diyang kakausap talaga, hindi ikaw Oo. Hindi si Connie. Yung asawa niya mismo. Kasi mag-iiba nga ang dating. Oo. Unless, okay kay Connie na maging sharp yung image niya sa kamag-anak ng asawa niya. I mean, tingin ko si Connie kasi hindi niya kaya, mabait to eh. Nakita mo Sa tingin naman. mo? Oo. Hinayaan niya lang eh. Kasi kung ako, although dapat ngayong yung bilang asawa. bilang ikaw. Ay, nako. Kung halimbawa, kung iaano natin si Connie ay ugali mo, ay nako. Magsasalita talaga ako Hindi na magtatagal siguro ng isang oras. Ay, sabi ka naman. Aalis na kagad yun. Hindi. Kasi kailangan, iset mo yung boundary. Lalo na yung anak mo yung Involved. Involved. Diba? Kailangan iset mo yung boundary. Kasi kung hindi mo gagawin yan, sino ang gagawa? Tama. Anak mo yun. Tapos nasa bahay mo pa. Dapat nga talaga naiamot ako sa asawa Dapat yung nanay mo na lang yung nasa bahay. Okay na lang. Hindi na sila. Wag na yung yung kapatid. Wag na yung kapatid. Balik mo na doon sa bahay ng biyanan mo. Nanay mo na lang. Kasi alam mo, mas maganda pa mas kampante ka ang matanda ang nagbabantay. True. Mapapalaki. Ikaw nga, napalaki ka na maayos Oo. Ito pa kayang bata. Diba? Tsaka parang apo niya yan, diba? Oo, So parang tinuturing niya sariling galing sa kanya. Tsaka marami na pinagdaanan yan. Itong kapatid, Pasaway baka lumaking yung anak. Yun ang mahirap din doon, partner. Pag lumaking suwail itong anak dahil doon sa loko-lokong dahil sa kapatid ng nakikita, asawa niya. sa tsahin niya. Diba? Yun. Ako, yun yung kailangan niyang gawin. Medyo i-evict mo na yung iyong kapatid ng asawa mo. Tapos, yung nanay mo magstay sa bahay ninyo. Joy, magkano ka ng Big Brother sa loob ng tahanan? Ikaw yung boss Ikaw yung masusunod dyan Dalawa naman sila. Wala naman pakialam yata yung asawa. Hindi naman nakikialam Lagi si Connie na stress Dapat tares kayong dalawang mag-asawa. Diba? Ang mag-usap. Naku, mas maganda yung pag-uusap na yun. Ituloy natin sa online. Sige. Okay, Facebook at saka sa TikTok. At sa lahat po ng mga nasa radyo, maraming salamat po sa pagtutok at pag-antabi sa amin ni Jimbo. Kanina pang 4:00 ng umaga. At ako mga pangga, susunod na po si Sheena! Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo.